Magandang hapon mga kapatid. Magsiluhod po at ang ating dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pag-unlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo tayo. Ngayon ay kapistahan ng banal na mag-anak ni na Jesus, Maria at Jose. At ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Adam Gregor M. Arellano. Sabayan natin ang koro sa pag-awi. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko. Sa Diyos ang aming kapangyarihan sa lahat at sa inyo mga kapatid, na luma ang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga Panginoon Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pagpuli sa Diyos sa kaligtasan. Sinasamba ko namin,
Ama namin makapangyarihan, pinagkalooban mo kami na ulirang luwara ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal sa pagbulad namin sa kanilang mabuti magsusunuran, kami naway magkamit ng ilalang walang malayo sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang buhay. Amen. Magsiyuko na po ang lahat at pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Sira. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay nagbabayad na sa kanyang kasalanan at ang nagpaparangal sa kanyang inay parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya ay agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Yan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod ng taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot, ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod ng taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Ang sino man, kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod ng taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, kayo'y hiniran ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghalingin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi.
Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga inyo, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod yan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo pang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem at nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dami nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila ay umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa mga angkong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi nila kasama, siya ay hinanap nila sa kanilang mga mag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Nakaupong kasama ng mga guro, nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya ay makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisak-bilisat na kami na iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay na aming ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitan ito. Pumaroon sila. Hindi nila naunawaan ang pananalitan ito. Pumaroon sila gaya ng dati nilang ginawa. Sila ay umuwi kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak.
Ang lahat ng bagay na ito ay iniingatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong pinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsubo agad. Isang mapagpalang hapon mo sa ating lahat. Pabili mo po yung katabi, sabihin mo, Merry Christmas! Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon pa rin po ay panahon ng Kapaskuhan. Hindi pa po natatapos ang Pasko. Dahil ang Kapaskuhan ay nagsimula lamang noong December 24 ng gabi. At ito po ay magtatapos sa kapistahan ng tatlong ali ng pagbibinyag ni Jesus. The Baptism of the Lord. At napakaganda po na ngayong po panahon ng Kapaskuhan, itinatampok po sa atin, ipinapakilala at binibigyan talaga ang banal na mag-anak. At ang kapistahan po ng banal na mag-anak, the Feast of the Holy Family, ay palaging linggo pagkatapos ng Kapaskuhan. Upang ipakita po sa atin ang pinaka-perfectong example, ehemplo ng isang pamilya. Bakit? Dahil binigyang halaga ng Diyos ang pamilya bilang kasangkapan ng pagliligtas ng Diyos sa mundo. Hindi ba? Ay ipinanganak si Jesus hindi siya parang lumabas lamang sa bula, di ba? Kailangan ng isang pamilya na mag-aalaga at magpapalaki sa kanya. Kaya tingnan natin ang banal na mag-anak bilang ating buwaran ng ating mga pamilya. Ano ang katangian ng pamilya ni Jesus? Ni Maria, Jose, at ni Jesus. Mas lalo doon sa ating narinig na ebanghelyo. Narinig po natin yung kwento ng pagkawala ni Jesus sa templo. At iyan po ay ating dinadasal sa Rosario, sa Joyful Mysteries. Pangilan ang mystery of lost and finding of Jesus? Kaya, napaganda, nahimayin natin ano ba yung karanasan ng mag-anak na ipinakita nila bilang uwaran natin mga pamilya. Number 1, pag-alala. Mahilig po. Si Maria at si Jose ay nag-alala nang si Jesus ay hindi nila makita sa kanilang sasakyan pauwi na kanyang tahanan. Dahil sila po ay nagpunta ng Jerusalem para mag-alay, para dumalo sa kapistahan. Ngunit pauwi sila, hindi na makita si Jesus. At ang mag-asawa, si Maria at si Jose ay nag-alala. Bakit? Dahil nawala ang kanilang minamahal na anak. Napakagandang huwaran po sa atin. Bakit? Dahil ipinapakita po sa atin na ang pag-aalala ay isang anyo ng pagmamahal. Ikaw ay nag-aalala dahil ikaw ay nagmamahal. Hindi ka naman nag-aalala dun sa taong wala ka namang pakialam. Dun sa taong wala ka naman kinalaman. Ano ba ang pakialam mo dun? Diba? Pero dun sa ating pamilya, itinuturo sa atin na ang pag-aalala ay napakahalaga. Dahil ito ay nagpapahayag sa atin na iniisip natin ang kapakanan ng bawat isa. At ito ay paanyaya na alalahanin natin, mag-alala tayo sa ating mga kapamilya. Baka mayroon na tayong kapamilya na nawawala sa landas, na naliligaw ng landas, na nangangailangan ng tulong at suporta. Tayo ba ay nag-aalala pa ba? ba? O hinahayaan na lang natin dahil sa galit? O dahil sa pagmamahal? 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 O dah
dahil sa tampuhan, dahil sa mga hindi pagkakaunawaan. Alam niyo po, ang kabaliktaran po ng pag-ibig ay hindi puot, galit. Ano po ang kabaliktaran ng pag-ibig? Walang pakialam. Kapag wala ka ng kibo, wala ka ng pakialam, yun yung panahon na tumitigil ka na sa pag-ibig. Kaya po, ang isang pamilya ay inaanyayahan ng banal na mag-anak na mag-alala sa isa't isa. Hindi ba ang isang magulang, kapag ang anak ay hindi pa umuwi ng 10 oras ng gabi, nag-aalala na ito. Kung bata po ako, kapag ako umuwi na ng alas 6, alas 7, dahil sa eskwelahan, nag-aalala na ang magulang. Diba? Bakit? Dahil ito ay tanda at anyo ng pag-ibig. Kaya sa ating mga pamilya, mag-alala tayo kapag ang isa ay nalilinis ng landas. At anong dapat natin gawin kapag natapos mag-alala? Gumawa ng aksyon at mahalin pabalik ang inyong mga kapatid. Pangalawang karanasan na ipinakita ng mag-anak ay pagkamangha. Nakiulit po. Nang si Jesus ay matagpuan sa templo, ano ang nakita nila? Ang kanilang anak ay nakikinig sa mga guro. Nagtatanong ng parang napakatalino. At namangha sila sa kanilang nakita na maaari sasabihin nila, ito pala ang aming anak. Hindi pala natin lubos na uunawaan. At ayun nga talaga na si Jesus ay anak ng Diyos na mayroong siyang sariling misyon. Kaya po sa ating buhay, pinapakita po sa atin ng banal na mag-anak na magtira tayo ng pagkakataon sa ating pamilya na mamangha. Bakit? Dahil hindi natin lubusang makikilala ang isa't isa. Huwag natin silang ikawon na ganyan ka lang, anak lang kita, kapatid lang kita, mas nanda ako sa iyo. Manatili tayo na mamangha sa isa't isa dahil ang bawat isa ay mayroong paglago at mayroong karanasan. Dapat natin iyong ingatan at pakamahalin. At paano tayo magkakaroon ng koneksyon kung tayo ay namamangha sa pamamagitan ng pakikipag-usap. Alam niyo po, isang krisis ng pamilya na meron tayo, bakit bumabagsak ang mga pamilya? Maraming nag-aaway. Dahil lang sa lupa, di ba, nagkakatampuhan. Dahil sa mana, nagkakatampuhan. Dahil sa utang, nagkakaaway-away. Bakit? Dahil hindi nag-uusap. Meron tayong krisis sa komunikasyon. Alam niyo po, nung bata ako, talagang karanasan namin sa pamilya na bawal manood ng TV kapag kumakain. Diba? Bawal mag-cellphone kapag kumakain. Ngayon, ano ginagawa? Kanya-kanya ng kain. Kanya-kanya ng cellphone habang kumakain. Kanya-kanya ng picture. Diba naman sa pena, pipicturean mo. Tapos mag-FM na. At hindi na nakapag-usap. Pinakamagandang oras ng pamilya ang hapagkainan upang magkwentuhan at magkamustahan. Mga minamahal ko kapatid, sa pamamagitan ng ating pakikipag-usap, dialogo sa isa't isa, mapapanatili natin ang pagkamangha at respeto natin sa ating pamilya. Amen. Pangatlo, ano ang karanasan ng banal na mag-anak nang si Jesus ay mawala? Pangatlo, pagtalima. Pakiulit po.
Marahil nung sinabi ni Jesus sa kanyang mga magulang, bakit niyo kayo hinahanap? Di po ba dapat alam ninyo na ako ay nasa tahanan ng aming ama? Ano siguro ang naramdaman na mag-asawa? Ilalap ba na nga namin na wala ka na nga ng 3 araw? Tapos napagalitan mo pa kami? Diba? Parang masakit sa puso yun ng mag-asawa, ng magulang ni Jesus. Ngunit, ano sinabi dito? Kahit hindi nila nauunawaan ang pananalita, sila ay umuwi kasama ni Jesus sa Nazaret. At ang lahat ng ito ay nasa sa kanilang puso. Tinago lahat ito sa kanilang puso. Bakit? Dahil nauunawaan nila na ang kanilang anak ay mayroong misyon. Nauunawaan nila na ang misyon nila ay para palakihin ang anak nilang si Jesus. At iyon ay pagkalima at pagsunod nila sa Panginoon. Nagawa nilang tanggapin yung masakit na salita na iyon dahil sumusunod sila sa kalooban ng Diyos. Tumatalima sila sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Ang Diyos ang kanilang number 1 na sinasaalang-alang. Kaya nagawa nila na palakihin ng mabuti ang kanilang anak na si Jesus. Ganon din si Jesus, nang sila ay umuwi, siya ay sumama at patuloy na lumaki si Jesus, umunlad sa kanyang karunungan at kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang pagtalima sa kanyang pamilya. Kaya mga minamahal kong kapatid, kung sa ating din buhay sinusunod natin ang kalooban ng Diyos kesa sa ating mga sariling kalooban, at ang lahat ng ginagawa natin ay nakaayon sa presensya ng Diyos, nakaayon sa nais ng Diyos sa ating buhay, hindi mapapahamak ang ating pamilya. Amen? Kapag isinasantabi natin ang ating mga sariling kagustuhan at naging sentro ng ating pamilya ang Panginoon, hindi babagsak ang ating pamilya. Kaya mga minamahal ng kapatid, napakaganda po ng halimbawa na ibinigay po sa atin ng banal na mga anak. At ito po ang maaari nating baunin at pamarisan sa ating mga pamilya upang tayo ay mas maging matatag, kapagmahal, at nananampalataya sa Diyos. Ano ang 3 karanasan ng pamilya, ng banal na pamilya? Number 1, mag-aalala. Number 2, pagkamangha. Number 3, pagkalima. Nawa, tayo po ay mas habang tayo ay naghahangad na mga maging mabuting Kristiyano, simulan po natin ito sa ating pamilya. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Isipin, nanaog sa kinaroonan ng mga yumaho, nang may 3 araw na buhay na magulip, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magkukulang ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpasalamat tayo sa Diyos ating Ama sapagkat Kaniyang ipinadala ang kanyang anak bilang ating kawangis sa pamamagitan ng isang pamilya. Kaya hindi sama-sama tayong tumulog sa Kaniya para sa ating mga natatanging kahilingan sa bawat panalangin na ating tutugon. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan.
Para kay Francisco na aming Santo Papa, ni Milo Hubert na aming Obispo, Pari, Diakono, Religyoso at Religyosa, patuloy nawa silang lumago sa kabanalan sa pamamagitan ng kanilang pagiging talakbay ng bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Para sa mga namumuno sa aming bayan, maging mabuting halimbawa nawa sila sa kanilang kawan, itaguyod ang kapayapaan at ang halaga ng buhay at pamilya na patuloy na naaapektuhan ng kahirapan at kawalan ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pamilyang nagdurusa dahil sa paghihiwalay, problema sa droga, at iba pang uri ng pang-aabuso, makatagpo nawa sila ng lakas at paghilom sa pag-ibig ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalain mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang bawat pamilya at suportahan nawa nila ang isa't isa. Maging bukas nawa sila sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalain mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, O Diyos, sa iyong pag-ibig at kapayapaan ang mga kapatid namin yumao. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalain mo ang iyong bayan. Ama namin na di natinggin at palakasin mo ang iyong bayan, nang sa kayo'y tulad ni Maria, mapustos kami ng bagong buhay, kagalakan, at lakas sa malalahan pagdating ng iyong minamahal na anak, na nabuhay dalahanin kasama mo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ngayong kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay. Sa kapulian at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sangkailan niyang banal. Ama namin lumikha sa pagganap namin sa hain
ng pagkipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak na sa iyong kagandahan loob at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin ay naging hayag, nakapiling dating kapiling mo, ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang isang katauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sa libutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel sa amin magpuli sa iyo, ang walang pay sa kalamitan kami naguguli sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal na ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang usang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghabi-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago pa lang ang gantipan ng aking dugo, ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay kuning sarili ay ihain, bilang pagkain tinugin, pinasa ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo at tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Milo Hubert, na aming Obispo at ng Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang silang mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kami lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Immaculada Concepcion ng Pasig ni San Jose, ang kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin mo nakagagaling na utos sa tulong ni Jesus, na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananatigan ang dakilang araw ng pagpapahayag, unang tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sa iyo ang
Hesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, aling sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa iyo. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Lumuhod po niyo. Mga kapatid, dahil ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siya nag-aalis ng mga kasalanan sa lipunan. Mapalad kayong naanyayahan sa lipunan. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita ko lamang ay gagaling na.
Paalala po, sa darating pong December 31 o ating New Year's Eve Mass, ang misa po natin ay sa ganap na ikawalo ng gabi. Magsilod po ang lahat para sa ating panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa namin masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, nang aming siyang sama-samang ibigin at pagingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus, nang malugod ginawa namin pasanin ang aming mga krus sa araw-araw nang walang pag-aanilangan. Tahimik pong bagitin ang ating mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, Dalangin mo kami. magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos namin pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ilang paalala lamang po ang misa nyo nga po sa 31 sa New Year's Eve ay magkakaroon po ng pagbabago na. Opo, dahil po may nakuha na rin po kaming pari para dito po at para sa Santo Niño. Dahil pagkatapos po dito, diretso po siya sa Santo Niño. Kaya kung okay lang po, ang misa po ninyo ay alas 7. Alas 7. Mas maaga para iwas putukan. Alas 7 po ang misa ninyo, palagay na lang po sa announcement sa labas, alis sa mga GC ng inyong pamayanan at kawan. Okay lang po ba? Sige po. Sisgabin po natin na hindi na mali kung pare hindi po. At pangalawang paanyaya, next Sunday po ay Epiphany Sunday at meron po tayong pagbabasbas ng tubig at chalk. No? Yun po yung ginawa po ninyo last year. Yung Epiphany water, pati po yung chalk, blessed chalk. Yeah, so next Sunday, ako po magbibisa, pwede po kayo magdala ng chalk at ng tubig. At sa January 9 ay kapistahan po ng Nazareno. So meron po tayong dalawang misa sa simbahan sa ating po St. Andrew Pasay Parish, 6:30 a.m. at 6:30 in the evening. At meron po tayong Triduum Mass magsisimula ng January 6, 7, 8. 6 p.m. ay 6:30 p.m. Simula January 6 hanggang January 8. Okay? So para hindi na po kayo makipagsiksikan sa Quiapo. Meron po tayong imahe, replika na mahal na Jesus Nazareno sa ating simbahan. Amen? Amen. At alam niyo po, ay
baka sa bagong magmahal na araw, nakausap na po ko ng rector ng Quiapo, bibisita po sa atin ang original na imahe ng Nazareno. Kaya, yung pinaposisyon po sa luneta, yung po yung dadating sa atin. Kaya po para magsimula na po tayo ng debosyon sa ating mahal na Panginoong Jesus Nazareno, inaanyayahan po kayo simula January 6 hanggang 8, doon sa Nazareno, 9, kapistahan ng ating mahal na Jesus Nazareno. Amen? Amen. At available pa po ang ating kalendaryo at nandoon ang aking pampatanggal ng daga. Kaya, makipag-ugnay na lang po sa likuran kung meron po meron ba? Ubus na? Ano ba yan? Naubos na ba? Ano ba? Yeah, so, until supply lasts. Okay, salamat po sa inyong lahat. At guys, kung kunin ang pagkakataon nito na pasalamatan po ang bawat isa sa lahat pong nagbigay ng tulong po para sa ating parish gift giving. At ito po ay ipapamahagi na po natin bukas. Tayo po ay nakalikom ng 220 na plastic bags. Ang laman po nun ay 4 na kilo ng bigas at yung mga binigay po ninyo mga delata, mga cheese, spaghetti, fruit salad, fruit cocktail, at marami bang iba. Marami pong salamat po sa inyo. Ayun naman po. So, mayroon pong 3 karanasan ng banal na pamilya na ipinapakita sa atin. Una, ang pag-aalala. Pangalawa, pagkamangha. At pangatlo, pagkalinga. Nawa, ang kabanalan na ating inaasam at pagsunod sa Diyos na ating hinahangad ay magsimula sa ating mga pamilya. Amen? Amen. Samayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na pagdiriwang humayo ay dalayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. P.S. Sa mga lingkod po ng ating simbahan, tayo po ay magkikita-kita bukas sa ating Christmas gathering. See you there.